Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang pag-usbong ng kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino. Sa araling ito, ating masusuri ang konsepto ng nasyonalismo at ang mga pagbabagong dulot ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng nasyonalismo. Handa ka na ba? Bago dumating ang mga mananakop na Espanyol, ang mga Pilipino ay hindi pa pamilyar sa konsepto ng isang bansa o nasyon. Ang bawat pamayanan ay may sariling wika, tradisyon, relihiyon at kaugalian. Ngunit dahil sa pananakop, pang-aabuso at impluensya ng mga pandaigdigang kaisipan, unti-unting nabuo ang kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino. Nagsimula ang pag-usbong ng diwang makabayan ng mga Pilipino noong ika-19 na siglo. Ang kanilang naranasang paghihirap at pang-aabuso sa kamay ng mga Espanyol ay naging malaking dahilan upang maghangad sila ng kalayaan mula sa mga mananakop. Sa araling ito, lubos mong mauunawaan kung paano umusbong ang kamalayan ng pagkakaroon ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Paano nga ba nakatulong ang mga pandaigdigang pangyayari sa pag-usbong ng kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang nasyonalismo? Ayon sa Philippine Cultural Education, ang nasyonalismo ay isang sistema ng paniniwala o ideolohiyang politikal ng pagiging makabansa. Ito ay tumutukoy sa katapatan sa interes ng bansa, pagkakaroon ng pagmamalaki sa kultura at tradisyon, at pagnanais na makamit ang pambansang kalayaan at kaunlaran. Ang pambansang watawat, pambansang awit, at iba pang simbolo ng mga pagkakakilanlang pambansa ay itinuturing na mahalagang sagisag ng pagkakabuklod-buklod. Kung magbabalik tanaw, hindi pamilyar sa konsepto ng bansa o nasyon ang mga Pilipino bago dumating ang mga mananakop na Espanyol. Sa kanilang pagdating, ipinakilala nila ang mga pueblo, ngunit nanatiling iba-iba ang mga wika, tradisyon, relihiyon at kaugalian na maaaring magbuklod sa mga lugar na napasailalim sa pamamahala ng mga Espanyol. Naranasan din ng mga Pilipino ang pang-aabuso, mataas na buwis, sapilitang paggawa at diskriminasyon. Dahil dito, maraming Pilipino ang nag-alsa at lumaban, patunay na pinahahalagahan nila ang kanilang karapatan at kalayaan kahit pa magbuwis ng buhay. Narito ang mga pandaigdigang salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. May mga pangyayaring pandaigdigan na nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kalayaan mula sa Espanya. Ang mga salik na ito ay nakaimpluwensya sa kaisipan, damdamin at pagkilos ng mga Pilipino. Narito ang mga pandaigdigang salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Kaisipang La Ilustrasyon o Age of Enlightenment. Pagpapasa ng Cadiz Constitution ng 1812, pagsilang ng sistemang kapitalismo, at pagbubukas ng mga pantalan sa pandaigdigang kalakalan at pagbubukas ng Suez Canal. Kaisipang La Ilustrasyon o Age of Enlightenment. Sa nagdaang aralin ay natutuhan mo na ang lipunan sa ilalim ng pamamahalang Espanyol ay nauuri ayon sa politikal at pang-ekonomiyang katayuan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pinakamababa sa antas ng lipunan noong panahon ng Espanyol ay kinabibilangan ng mga karaniwang Pilipino na tinatawag na Indio.
Ang La Ilustrasyon o Age of Enlightenment ay panahon ng pag-usbong ng mga makabagong kaisipan sa Europa na nagbibigay halaga sa kalayaan, katarungan, pagkakapantay-pantay, at karapatang pantao. Ang mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa ay tinawag na ilustrado. Nabuo nila ang intelihensya. Ito ay isang pangkat o grupo na may malawak na kaalaman sa politika, lipunan at kultura. Sa kanilang pag-aaral at pamumuhay sa ibang bansa ay namulat sila sa mga liberal na kaisipan na umusbong noong panahon ng La Ilustrasyon o Age of Enlightenment. Kabilang dito ang impluwensya ng mga kaisipan na umusbong noong Rebolusyong Pranses na nagbigay din sa kahalagahan at pakikipaglaban para sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at katarungan. Ano ang ibig sabihin ng liberalismo? Ang liberalismo ay isang pilosopiyang pampolitika na nagpapahalaga sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Kinikilala ang kakayahan ng bawat individual at naniniwala na ang tao ay may kakayahang paunlarin ang sarili at makapag-ambag sa lipunan. Ang paglaganap ng kaisipang La Ilustrasyon ay nangahulugan ng kabatiran at malalim na pagsusuri sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Isa ito sa nagpaalab ng damdaming makabayan dahil sa pagtaas ng kamalayang pampolitika at panlipunan ng mga Pilipino. Hindi nagustuhan ng mga konserbatibong prayle at mga pinunong Espanyol ang pagkalat ng mga liberal na kaisipan sa Pilipinas. Nagdulot ito ng pangamba para sa kanilang kapangyarihan nang naging sunod-sunod ang mga puna at pagkilos ng mga Pilipino laban sa pamumuno ng simbahan at pamahalang Espanyol. Ang mga pagkilos na ito ay humantong sa pag-uusig, pagkabilanggo, at pagpaslang sa mga makabayang Pilipinong nakipaglaban para sa kanilang kalayaan. Pagpapasa ng Cadiz Constitution ng 1812. Ang Cadiz Constitution na naipasa noong 1812 ay bunga ng pagnanais ng mga Espanyol na itigil na ang pang-aabuso mula sa konserbatibong monarkiyang nagpapairal ng tradisyonal na mga patakaran sa Espanya. Ipinakikilala ng bagong konstitusyon na ito ang makabagong politikal na sistema sa Espanya kung saan pinagkakalooban ang mga kalalakihan ng karapatan sa pagboto, nag-uutos ng pagtataguyod ng konstitusyonal na monarkiya, kalayaan sa pamamahayag, reforma sa lupa, at malayang kalakalan. Bagamat hindi ganap na ipinatupad ang Cadiz Constitution sa Pilipinas, nagdulot naman ito ng pagpapatigil ng kalakalang galyon, paglawak ng sistemang kapitalismo, at paglaganap ng kaisipang La Ilustrasyon sa mga Pilipinong ilustrado. Nagmulat ito sa mga Pilipino na may karapatan silang maging malaya at tumutol sa pang-aabuso. Pagsilang ng sistemang kapitalismo. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino sa pagpasok ng ika-19 na siglo. Ilan dito ay ang pagpapahinto ng kalakalang galyon noong 1815 at ang pagsilang ng sistemang kapitalismo dahil sa pag-usbong ng Rebolusyong Industrial sa Europa at maging sa ibang panig ng mundo. Ang imbensyon at paggamit ng mga makina ay nagbunga ng paglikha ng maraming kalakal na naging dahilan ng malaking pangangailangan sa mga hilaw na materyales ng mga industrial na bansa tulad ng Alemanya at Inglaterra. Ang sistemang merkantilismo na nangangahulugang ang lakas at kapangyarihan ng bansa ay nakasalalay sa dami ng ginto at pilak nito ang dahilan kung bakit maraming malalakas na bansa sa Europa ang nagsimulang manakop ng mga lupain upang gawing kolonya.
Ito ang naging daan upang mapakinabangan ng mga bansang mananakop ang likas na yaman at mga hilaw na materyales ng kanilang mga kolonya. Umiral din sa sistemang merkantilismo ang pagbabawal sa pangangalakal ng ibang bansa sa mga kolonyang pagmamay-ari ng isang bansang mananakop tulad ng Pilipinas na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espanya. Ang naging solusyon sa suliranin ay pagsakop ng mga bagong kolonya. Ang mga pangyayaring ito ay ang naging dahilan ng pag-usbong ng sistemang kapitalismo. Ang sistemang kapitalismo ay hango sa laissez-faire na isinulong ni Adam Smith, kung saan ang kalakalan at halaga ng kalakal ay malaya mula sa mga polisiya ng pamahalaan. Ang sistemang ito ay isinulong ng mga makapangyarihang bansa upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa mga hilaw na materyales. Ang kapitalismo ay ang sistema ng pamamaraan o pamumuhunan na nagbubunsod sa malayang kalakalan. Narito ang ilan sa mga imbensyon sa panahong ito na nagpabago sa mundo at lipunan: spinning jenny, steam engine, seed drill, steamboat at telepono. Pagbubukas ng mga pantalan sa pandaigdigang kalakalan at pagbubukas ng Suez Canal. Naging mas malawak at mabilis ang pandaigdigang kalakalan nang buksan ang Suez Canal noong November 7, 1869 dahil sa ruta sa pagitan ng silangan at kanluran. Ang pagbubukas ng Suez Canal na ginawa ng inhenyerong Pranses na si Ferdinand de Lesseps na nagdugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea ay hindi lamang nagdala ng kalakal sa bansa, kundi ng mga kaisipang liberal, gaya ng pagtutol sa paraan ng pamumuno ng isang leader na hindi karapat-dapat o ang pag-aalsa laban sa pamahalaan. Sa pagbubukas ng Suez Canal, nagkaroon ng mabilis na transportasyon at komunikasyon, paglago ng kalakalan at agrikultura, at pagpasok ng mga balita at kaisipang liberal. Dahil dito, namulat ang mga Pilipino sa hindi pagkakapantay-pantay at pang-aabuso ng mga Espanyol. Naimpluwensyahan din sila ng mga Rebolusyong Pranses at Amerikano. Iyong tandaan, ang kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino ay bunga ng pang-aabuso ng mga mananakop, impluwensya ng pandaigdigang kaisipan, edukasyon ng mga ilustrado at pagbabagong pang-ekonomiya at panlipunan. Ang lahat ng ito ang naghubog sa damdaming makabayan ng mga Pilipino na humantong sa pakikibaka para sa kalayaan at pagkakaisa bilang isang bansa. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag sa bilang 1 hanggang 5. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, isang sistema ng paniniwala na nagpapakita ng pagmamalaki sa sariling bansa, kultura at tradisyon at may pagnanais na makamit ang kalayaan. Nasyonalismo. Bilang 2, panahon ng pag-usbong ng mga makabagong kaisipan sa Europa na nagbibigay halaga sa kalayaan, katwiran at karapatan ng tao. La Ilustrasyon o Age of Enlightenment. Bilang 3, isang pilosopiyang pampolitika na nagbibigay diin sa kalayaan at pagkakapantay-pantay ng bawat tao. Liberalismo. Bilang 4, konstitusyong ipinasa sa Espanya noong 1812 na naglalayong magbigay ng karapatan sa mamamayan at limitahan ang kapangyarihan ng monarkiya.
Cadiz Constitution. Bilang 5, sistemang pang-ekonomiya na naniniwalang ang yaman at kapangyarihan ng bansa ay nakabatay sa dami ng ginto at pilak nito. Merkantilismo. Narito naman ang bilang 6 hanggang 10. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 6, sistemang pang-ekonomiya na nakatuon sa malayang kalakalan at pamumuhunan. Kapitalismo. Bilang 7, kaisipang nagsasaad na dapat may kaunting pakikialam ang pamahalaan sa kalakalan at negosyo. Laissez-faire. Bilang 8, daanan ng tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea na nagpadali sa kalakalan ng silangan at kanluran. Suez Canal. Bilang 9, pandaigdigang pangyayari na nagdulot ng mabilis na pag-unlad ng kalakalan, transportasyon at komunikasyon noong ika-19 na siglo. Pagbubukas ng Suez Canal. Bilang 10, grupo ng mga Pilipinong kabilang sa pinakamababang antas ng lipunan noong panahon ng Espanyol. Indio. Ano ang kahulugan ng nasyonalismo ayon sa Philippine Cultural Education? A. Pagsunod sa banyagang pamahalaan. B. Pagiging tapat sa interes ng bansa at pagmamalaki sa kultura nito. C. Paghahangad ng personal na yaman. D. Pagtanggap sa pananakop ng ibang bansa. Ang tamang sagot ay B. Pagiging tapat sa interes ng bansa at pagmamalaki sa kulturang ito. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na sagisag ng nasyonalismo? A. Pribadong ari-arian. B. Mga makinarya. C. Pambansang watawat at awit. D. Mga gusaling kolonyal. Ang tamang sagot ay C. Pambansang watawat at awit. Ano ang tawag sa mga karaniwang Pilipino noong panahon ng Espanyol? A. Mestizo. B. Ilustrado. C. Kastila. D. Indio. Ang tamang sagot ay D. Indio. Ano ang pangunahing dahilan ng mga pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa Espanya? A. Pagkakaiba ng wika. B. Sakit at kalupitang naranasan sa ilalim ng pananakop. C. Kakulangan sa kalakalan. D. Impluwensya ng teknolohiya. Ang tamang sagot ay B. Sakit at kalupitang naranasan sa ilalim ng pananakop. Sino ang tinatawag na mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa noong panahon ng Espanyol? A. Indio. B. Fraile. C. Ilustrado. D. Gobernador General. Sila ang mga ilustrado. C. Ano ang Age of Enlightenment o La Ilustrasyon? A. Panahon ng digmaan sa Europa. B. Panahon ng pag-usbong ng liberal at makabagong kaisipan. C. Panahon ng kolonisasyon sa Asya. D. Panahon ng industrialisasyon lamang. Ang tamang sagot ay B. Panahon ng pag-usbong ng liberal at makabagong kaisipan. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga ideya ng Rebolusyong Pranses? A. Kalayaan. B. Pagkakapantay-pantay. C. Kapatiran. D. Kolonyalismo. Ang hindi kabilang ay kolonyalismo. D. Ano ang naging reaksyon ng mga praile at pinunong Espanyol sa paglaganap ng liberal na kaisipan? A. Pinayagan nila ito. B. Ipinagbawal at inusig ang mga makabayan. C. Tinulungan ang mga ilustrado. D. Ipinatupad agad ang reforma. Ang tamang sagot ay B. Ipinagbawal at inusig ang mga makabayan.
Ano ang liberalismo? A. Paniniwalang dapat kontrolado ng pamahalaan ang lahat. B. Kaisipang nagpapahalaga sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. C. Sistemang pang-ekonomiya ng kolonyalismo. D. Tradisyonal na paniniwala ng mga prayle. Ang tamang sagot ay B. Kaisipang nagpapahalaga sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Kailan ipinasa ang Cadiz Constitution? A. 1789, B. 1812, C. 1869, D. 1896. Ang tamang sagot ay 1812B. Alin sa mga sumusunod ang epekto ng Cadiz Constitution sa Pilipinas? A. Ganap na kalayaan ng Pilipinas. B. Pagpapatuloy ng kalakalang galyon. C. Paglaganap ng makabagong kaisipan. D. Pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga prayle. Ang tamang sagot ay C. Paglaganap ng mga makabagong kaisipan. Ano ang sistemang pang-ekonomiya na pinalitan ng kapitalismo? A. Sosyalismo. B. Komunismo. C. Merkantilismo. D. Feudalismo. Ito ay merkantilismo C. Sino ang nagtaguyod ng kaisipang laissez-faire na kaugnay ng kapitalismo? A. Karl Marx. B. Ferdinand de Lesseps. C. Napoleon Bonaparte. D. Adam Smith. Ang tamang sagot ay D. Adam Smith. Ano ang naging epekto ng pagbubukas ng Suez Canal noong 1869? A. Pagbagal ng kalakalan. B. Pagputol ng ugnayan ng silangan at kanluran. C. Pagbilis ng transportasyon at komunikasyon. D. Pagbaba ng produksyon. Ang tamang sagot ay C. Pagbilis ng transportasyon at komunikasyon. Alin sa mga sumusunod ang nagbigay inspirasyon sa kaisipang revolusyonaryo ng mga Pilipino? A. Rebolusyong Industrial. B. Rebolusyong Pranses at Amerikano. C. Digmaang Pandaigdig. D. Pananakop ng Hapon. Ang tamang sagot ay B. Rebolusyong Pranses at Amerikano. Anong taon nahinto ang kalakalang galyon sa Pilipinas? A. 1815, B. 1825, C. 1865, D. 1895. Nahinto ito noong 1815A. Binibigyang diin ng sistemang ito na ang lakas ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng ginto at pilak nito. A. Kapitalismo. B. Laissez-faire. C. Liberalismo. D. Merkantilismo. Ito ay D. Merkantilismo. Ito ang sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa malayang kalakalan. A. Kapitalismo. B. Laissez-faire. C. Liberalismo. D. Merkantilismo. Ang tamang sagot ay kapitalismo A. Ito ang grupo ng mga taong kabilang sa mga pamilyang may kaya o buhat sa gitnang uri na nakapagpaaral ng mga anak sa Espanya at iba pang bansa sa Europa. A. Indio. B. Ilustrado. C. Intelihensya. D. La Ilustrasyon. Ang tamang sagot ay Intelihensya C. Ito ay itinuturing na panahon ng pagkakaroon ng kaliwanagan ng mga ilustrado na naging daan para lumaganap ang kamalayang pampolitika at panlipunan ng mga Pilipino. A. Intelihensya. B. La Ilustrasyon. C. Liberalismo. D. Merkantilismo. Ang tamang sagot ay La Ilustrasyon B.
Ito ay isang pilosopiyang nagpapahalaga sa pagkakaroon ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng bawat tao. A. Kapitalismo, B. Liberalismo, C. Merkantilismo, D. La Ilustrasyon. Ang tamang sagot ay B. Liberalismo. Ito ang naging bunga ng paglaganap ng kaisipang ilustrasyon maliban sa A. Nagkaroon ng grupo ng mga intelihensya, B. Nagkaroon ng kaisipang kanluranin ang mga Pilipino, C. Pagtaas ng antas ng kamalayang pampolitika at panlipunan, D. Wala sa mga nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Wala sa mga nabanggit, sapagkat lahat ng nasa A, B at C ay tunay na naging bunga ng paglaganap ng kaisipang La Ilustrasyon o Age of Enlightenment. Tukuyin kung ang pahayag ay may kinalaman sa konsepto ng nasyonalismo. Isulat ang oo kung ang pahayag ay may kinalaman sa nasyonalismo at hindi naman kung wala. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag sa bilang 1 hanggang 5. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, pagmamalaki at pagpapahalaga sa kultura, wika at tradisyon ng sariling bansa. Oo. Bilang 2, pagiging tapat sa interes ng ibang bansa kaysa sa sariling bayan. Hindi. Bilang 3, pagnanais ng mga mamamayan na makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop. Oo. Bilang 4, paggalang at pagbibigay halaga sa pambansang watawat at pambansang awit. Oo. Bilang 5, pagsunod sa mga patakarang ipinapataw ng mga mananakop kahit ito ay mapang-api. Hindi. Narito naman ang para sa mga bilang 6 hanggang 10. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 6, pakikilahok sa mga kilos at gawain para sa ikabubuti ng bansa. Oo. Bilang 7, kawalan ng pakikialam sa mga suliranin at kalagayan ng sariling bansa. Hindi. Bilang 8, pagtatanggol sa karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Oo. Bilang 9, pagkakaisa ng mamamayan upang mapanatili ang kasarinlan at kaunlaran ng bansa. Oo. Bilang 10, pagtangkilik lamang sa kulturang banyaga at paglimot sa sariling kultura. Hindi. Narito naman ang mga huling bilang 11 hanggang 14. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 11, pagmamahal sa ating pinagmulan, kasaysayan at kalinangan. Oo. 12, higit na pagpapahalaga sa mga produkto at serbisyong mula sa ibang bansa. Hindi. 13, bawat isang Pilipino ay nagpapahalaga at sumusuporta sa mga interes at hikain ng pamahalaan. Oo. At para sa huling bilang, ang pambansang watawat, pambansang awit, at iba pang simbolo ng mga pagkakakilanlang pambansa ay itinuturing na mahalagang sagisag ng pagkakabuklod-buklod. Oo. Thank you for joining me. Let's learn, play,
and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.